Hello mga ka-Easy Pay Insights! Welcome back sa channel. Dito pag-uusapan natin ang digital apps, loans, government services at practical financial tips na simple at madaling sundan. At para sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang isang bagay na maraming SSS members ang gustong malaman. Ito ang paano mag-apply ng SSS Emergency Loan. Kaya kung gusto mong malaman kung qualified ka, magkano ang maaari mong loan, at kung paano ang step-by-step application, watch until the end. Una, kailangan mo magkaroon ng SSS account. Pwede kang pumunta sa official website at mag-login ng iyong SSS account. Kung wala ka pang account, kailangan mo munang mag-register. Pwede rin gamitin ang My SSS mobile application dahil ayon sa SSS, online filing na ang emergency loan at ito ay available sa website at mobile app. Important reminder na huwag ibigay kahit kanino ang iyong My SSS password, OTP o iba pang confidential information. Bago ka rin mag-apply, siguraduhin muna na qualified ka. Sa kasalukuyan, ang emergency loan program ay kabilang sa pagkakaroon ng 36 months contributions, kung saan kailangan at least 6 posted contributions sa loob ng 12 months bago ang buwan ng application. Para naman sa mga self-employed, voluntary, non-working spouse at land-based OFW, kailangan din ng at least 6 posted contributions under their current membership bago ang buwan ng application. Kailangan din na bukod sa iba pa na under 65 years old ng time application, may valid Philippine home address sa SSS records, updated ang contact information mo, walang past due emergency, calamity, salary at iba pang covered loans, at wala kang outstanding restructured loan. Walang disqualification dahil sa fraud at may mga active disbursement account ka dapat na enrolled para makuha mo ang iyong ilo-loan. Kapag pumunta ka naman sa iyong My SS account, hanapin mo lang ang loans o loan application section. Piliin ang option para sa emergency loan kung available sa iyong account. Tandaan, maaaring magbago ang menu o interface ng SSS app or website, kaya sundin ang current options sa makikita mismo sa official SSS portal. Then, i-check mo kung ang loanable amount. So, isa sa mga pinaka-importanting part ay ang loanable amount. Sa kasalukuyan, ang emergency loan program ay maaaring umabot sa 20,000 na loan. Depende sa eligibility at computation ng SSS. Next, kailangan mong siguraduhin na mayroon kang active disbursement account na enrolled. Dito ipapadala ang approved loan proceeds mo. Kaya bago ka mag-apply, magandang i-check muna kung updated at active ang iyong disbursement account. Bago pindutin ang submit, read carefully ang loan details. So, i-check ang loan amount, net proceeds, applicable interest, deductions, payment terms, disbursement account, at iba pang conditions ng loan. Huwag basta-basta pindutin ang submit kung hindi mo pa naman naiintindihan ang terms. Kung tama na ang lahat ng information at naintindihan mo na ang terms and conditions, maaari mo nang isubmit ang application. Pagkatapos ng successful submission, isave o screenshot ang transaction details kung available. Check din ang registered email mo sa mga confirmation or notification mula sa SSS. Kapag approve na ang application ng loan, ay i-release na sa inyong enrolled disbursement account subject sa SSS processing and validation. So reminder mga ka-Easy Pay Insights, tandaan natin, loan ito, hindi libreng pera. Bago ka mangutang, siguraduhin nating bayaran ang monthly amortization. At higit sa lahat, gamitin lamang ang official SSS website at official SSS app. Huwag i-click sa random links na ipinapadala sa Facebook, Messenger, text o email na humihingi ng password, OTP o personal information. At ayan na ang step-by-step guide kung paano mag-process ng SSS Emergency Loan. Kung nakatulong itong video na ito, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos tungkol sa digital apps, loans, government services, savings, at practical financial tips. Ito nga pala ang Easy Pay Insights, making digital and financial information easier, simpler, and easier to understand. See you sa next video!